inyo. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon sa ating worship team. Praise the Lord! Glory to God! Hallelujah! Madami tayo ngayon kasi maraming mga taga-sagip eskwela. Dalangin ko na sa tuwing araw ng linggo, hindi lamang kung unang linggo ng buwan ay narito kayong lahat. Amen? Salamat sa tatlong nag-amen. Amen! Amen. Bago ako magsimula, kayo ba talaga ay naniniwala sa Biblia? Talagang talaga? Kung naniniwala kayo sa Biblia, ginagawa ba ninyo ang sinasabi ng salita ng Diyos? Amen. Sigurado kayo? Sige. Hindi ko na tatanungin sa inyo kung ano kung sinusunod ninyo o hindi. Alam niyo po, ang isang nagtitinda ng isang appliance, halimbawa, ang Sony, ang Samsung, o yung mga cellphone na hawak-hawak ninyo. Di ba, pagka binili ninyo yan, ay may instruction manual? Di ba? May kausap po ba ako? Yes. Para maganda ang pagkagamit ninyo yan, at na-maximize ninyo yan, kailangan basahin ninyo ang instruction manual, di ba? Alam niyo po, ang buhay natin, nung dinala tayo ng Panginoon dito sa lupa, binadalhan niya tayo ng instruction manual. Amen. At ang instruction manual na yan ay ang salita ng Diyos, ang Biblia na hawak mo. Okay. Kung merong problema ang buhay mo, basahin mo ang instruction manual. Maraming mga tao ngayon, ang kanilang buhay ay wasak, basag, kulang, tuyot, magulo, masalimuot. Alam niyo kung bakit? Hindi nila binabasa ang kanilang instruction manual. At kung binabasa man nila, or yung iba, pupunta lang sa church, isang beses, isang linggo, at pakikinggan ang nagpapahayag na. Lalo na kung pumunta kayo sa church na hindi naman ipinapahayag ang salita ng Diyos. Di wala kayong natutunan. Kaya magulo ang buhay. Mula nung ipanganak, nagbibilang ng taon, namatay na't lahat, hindi pa rin maayos ang buhay. At ang mahirap dito, ipinamana pa yung magulong buhay sa anak. Ipinamana yung utang, ipinamana yung sama ng loob, ipinamana yung mga hindi mabubuting bagay. Kaya ang mga iniwan ng anak, ganun din ang klase ng kanyang buhay. Ipinamana yung utang, ipinamana yung sumpa, ipinamana yung masasamang bagay. Alam niyo po, sa araw na ito, kung kayo ay magiging seryoso sa inyong relasyon sa Diyos, alam niyo po, hindi relihiyon ang rema. It is a living relationship with the living God. Ito ay buhay na relasyon sa isang buhay na Diyos. Dahil buhay ang Diyos sa lugar na ito, tumutugon siya sa panalangin. Dahil buhay siya sa ay nakikinig siya. Amen. Hindi siya katulad ng mga ribulto na dati nating sinasamba na kahit na kayo ay manalangin ng manalangin, may tenga siya pero hindi siya nakakapakinig. In fact, kung masunog yung lugar at gumuho yung lugar na pinagdadasalan mo, siya ang ililigtas mo, hindi ikaw ang ililigtas niya sapagkat meron siyang paa, ngunit hindi siya nakakalakad. Amen. I pray that the Lord will really touch your heart today to believe the Bible. And to anchor your life, iangklan natin ang buhay natin sa salita ng Diyos. At makikita ninyo, unti-unti, hindi bigla, praise the Lord kung bigla, magbabago ang ating buhay. Alam, 22 years ago, nagsimula akong magbasa ng Biblia. At habang binibigyan ako ng kapahayagan ng Panginoon tungkol sa Biblia, hindi po magpapahayag ang Panginoon sa atin ng buong laman ng Biblia sa isang upuan. Kapara kang katulad niyan nang nagsaksak ka ng 110 na appliance sa isang 440 na volt, sasabog yun. Kaya sa kanyang habag, tuwing tayo ay nagbabasa ng Biblia, hindi lahat inire-reveal ng Panginoon ang kanyang kalooban at puso sa isang basahan o ilang basahan nito, otherwise sasabog ka. Kaya ang Panginoong Diyos, inuunti-unti ka niya. That's why the life of a Christian is a progressive life. You move from glory to glory, from faith to faith. So kailangan manatili. Manatili. Huwag kayong
lulubog, lilitaw, parang palitaw. Amen. Okay, so sa hapong ito, ewan ko ba ba't ako ngayon on fire? Merong kinakausap dito ang Panginoon. Amen? Alam niyo po, mahal na mahal kayo ng Diyos. At kahit na minsan isang buwan lang ninyo kinakatagpo, sabi po sa Bible, the Lord longs to be gracious to you. Ang Panginoon ay nananabi na maipakita ang biyaya sa iyo. In fact, sa James, sabi niya, nagseselo siya. Sa tuwing naghahanap ka ng ibang Diyos, samantalang nandyan siya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So, kailangan po mas makilala natin ang ating Diyos ng higit pa, ng mas malalim pa. Alam nyo, minsan nagme-meditate ako. Ang word sa akin ng Panginoon is, a lot of people are longing for the presence of God. They pray. They pray. But the thing is, their prayer is wrong. They pray, but they are praying to a wrong God. Even Christian who knows the true God, ang kanilang devotion ay napakababaw. And a lot of people, they long to experience. Alam niyo ba na tayo ay God, because God is love. God wired us. Dinisenyo tayo ng Diyos na mahalin natin siya. Amen. Ngunit napakaraming bagay sa mundo na nagpipigil sa atin para mahalin ang ating Diyos. At yan ay ang tawag dito, deception, panlilin lang ng kaaway. Amen? So sa hapong ito, di ko alam kung paano ako segue dun sa message ko. Kasi ang message ko po sa inyo ngayon, gusto kong malaman ninyo na kayo, tayong lahat, kung kayo ay tumanggap sa Panginoong Hesus, isinuko ninyo ang buhay nyo sa Panginoong Hesus, kayo ay anak ng Diyos. Tayong lahat na naririto na nagdeklara. John 1 verse 12, sabi niya, and yet to all who receive Him, to those who Jesus, and to those who believe in His name. Sige nga. But as many as received the Lord Jesus, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Dalawang bagay. Lahat ng tumanggap, as many as received, sa Tagalog tumanggap, and to them, as many as received, to them He gave the right to become children of God, to those who believe His name. Dalawang bagay, tanggapin at panampalatayanan si Jesus. Si Jesus ang magbibigay ng karapatan sa atin na maging anak ng Diyos. At kung anak ng Diyos, tagapagmana ng lahat ng meron ang Diyos. Mayaman ba ang Diyos? Super, super, super mega rich ang ating Panginoon. Ang nilalakaran niya sa langit ay, ginto. Ang pintuan ng kanyang mansyon, kung may pintuan man, ay one piece of pearl. Hindi perlas nilalagay doon, kundi isang malaking perlas ang pintuan. Okay, ngayon, kung tayo ay anak ng Diyos, bakit tayo naghihirap? Hello? Bakit kailangan pa natin ang sagip eskwela? I pray na yung mga sagip eskwela, ano ba yan? Nabibisaya, good man ako, sorry. hindi ko siya plinano. Okay. Hallelujah. Isang araw kayo naman ang magpapaaral. Amen? Okay. So ang aking message po ngayon, basahin po natin Ephesians verse 1, 1, 2, 3. Magsimula nga muna tayo sa 1. Sige, para makita natin ang context. Sabi sa English muna ha, kasi wala pa akong Tagalog nito. 1 na ba yan? Verse 1 ba yan? Okay. Blessed be the God and Father of, verse 1, Ephesians 1:1 muna. Sige, mag-segue muna kayo sa ibang Sige nga. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Marikina. Wow. To the saints who are in Rema Concepcion. Sabi mo, Amen! Amen.
Pagka tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa ating spirit, banal tayo sa harapan ng Diyos. Okay? To the saints who are in Rema, Marikina, Concepcion 1, and faithful in Christ. Sabi mo sa katabi mo, you are faithful. Okay? Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Sabi ni Apostol tayo, biyaya sa inyo at kapayapaan. Okay? Ito na ang text natin. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Tagalog na tayo. Tagalog na po tayo. Meron na yung Tagalog. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin. Okay, may gusto kong pansinin ninyo. Nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Yan sa Tagalog. Gusto kong tingnan ninyo sa English. Yan. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us. Past tense, future tense, o present tense? Past. Ibig sabihin, pinagpala na tayong lahat. Sabi mo, pinagpala ako ni Lord. Sabi niya, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Pinagpala na daw tayo ng lahat ng spiritual na pagpapala. Sasabihin ninyo, Pastora, ang kailangan ko ay pera, hindi spiritual na pagpapala. Pues, kung ayaw mo ng spiritual na pagpapala, imposible na makatanggap ka ng pera. Sapagkat ang lahat ng bagay na nakikita ninyo, nahahawakan ninyo, itong mesang ito, itong microphone na to, itong damit na to, itong kumikinang na to, galing ito sa Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Isipin ninyo, paano nagkaroon si Pastora ng ganon? Binigyan ako ni Lord ng wisdom. Karunungan para malaman kung nasaan ang pera. Binigyan ako ni Lord ng anointing, pagkasi sa aking kamay, para lahat ng gagawin ko ay magiging mabunga. Binigyan ako ni Lord ng pabor. Nahahawakan ba ninyo ang pabor? Para lahat ng kakausapin ko ay good ako sa kanila. Bibigyan nila ako ng pabor. Nakuha ninyo? Wala mang bagay na material na hindi nagmumula sa espiritual. Ngayon, kung pinagpala tayo ng Panginoon ng mga bagay na espiritual, dapat meron tayong mga bagay na physical. Amen. Saan ako nakakuha ng wisdom? Saan ako nakakuha? Paano ko nalaman na meron na pala akong pabor? Meron na pala akong wisdom? Meron na pala akong anointing? Na siguro ko na meron akong Midas touch. Alam niyo ang Midas touch? Yun ang sinasabi sa Psalm, na lahat ng hawakan mo ay dumadami at nagiging prosperous. Saan ko yun nalaman? Sa salita ng Diyos. Amen? Dati tinago yan sa akin ng dyablo. Pero nung binasa ko ang instruction manual, na-discover ko kung ano ang mga susi. It took me only 22 years. Dahan-dahan, mula sa napakahirap na buhay, inangat ako ng Diyos sa napakagandang buhay. Dahil binasa ko, pinag-aralan ko, nakinig ako, at higit sa lahat, pinanampalatayanan ko. At dahil ano ibig sabihin ng naniwala ako. Dahil naniwala ako, sinimulan kong gawin. Be doers of the word and not hearers only. Otherwise, you are deceiving yourself. Pwede sabihin na, ay, wow, na-bless ako doon sa preaching ni Pastora. Kanina, ang title po ng aking sermon ngayon ay Withdrawing the Blessing. Paano natin i-withdraw yung spiritual na pagpapala na yan at dadalhin natin dito sa lupa para makita, para malwalhati ang pangalan ni Lord, maitaas ang kanyang pangalan. Gusto ba ninyo yon? Halimbawa, ikaw, pinamanahan ko ang mga anak ko ng 1 milyon. Masabihin na lang natin, 100 million. Hindi naman, diniposito ko sa BDO.
Hindi naman nila alam na meron pala silang 100 million doon. Mawi-withdraw ba nila? Hindi. At kahit naman alam nila, merong proseso para ma-withdraw. Hindi naman yun basta ibibigay sa kanila. Tama? Alam niyo yung mga bagay na nakikita natin dito sa mundo, picture lang po yan ng mga realidad sa spiritual na kailangan magkaroon tayo ng kapahayagan. Sabihin mo, kapahayagan. Revelation. Kaya nga po, hindi ito relihiyon. Sapagkat ang relihiyon ay ritual. Uupo ka, luluhod ka, gaganyan ka, ritual yon. Pumunta ka, pagpunta mo, ganun ka. Paglabas mo, ganun ka pa rin. Nakasimangot ka, pagpunta, paglabas mo, nakasimangot ka. Nagmumura ka pagpasok, paglabas mo, nagmumura ka pa rin. Walang nangyari sa'yo. Ritual lang ang ginawa mo. At yan ay kamuhi-muhi sa puso ng Diyos. You are glorifying the devil instead of glorifying God. Amen po? Okay. So, ang isa palang katotohanan, kung ikaw ay nasa Panginoong Jesus, ikaw ay naging anak na ng Diyos. At kung anak ka na ng Diyos, tagapagmana ka. So, marami kang kayamanan pala. Amen? Lahat ng meron siya, meron ako. Dahil kung siya ay mayaman at ako ay mahirap, ano ang tawag mo doon? Child abuse. Amen? Okay. Ngayon, tingnan naman natin ang 2 Peter chapter 1, verse 3. Verse 2 muna. Okay, verse 2. Batayin natin ng sabay-sabay. Sumaganan nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Paano ka nagkakaroon ng biyaya at kapayapaan sa buhay? Alam niyo, ang salitang kapayapaan doon, ang ibig sabihin niyan ay shalom. Sabihin mo, shalom. Yun po ang ginamit na word on shalom. At ang salitang shalom, ang ibig sabihin niyan ay nothing broken, nothing missing. Wala daw, kung ikaw ay may peace sa buhay mo, wala daw wasak o basag sa buhay mo. Okay? So, whole ka. Integral, buo ka. Walang broken, hindi broken ang relationship mo, hindi broken ang puso mo, hindi broken ang mga relasyon mo, hindi broken ang relasyon mo sa Panginoon, hindi broken ang katawan mo. Ang broken body ay yung puro kasakit. Amen? And nothing missing. Yan ang ibig sabihin ng shalom. Walang kulang. Hindi ka kulang sa pagkain, sa pambayad. Higit na, sapat pa, higit pa. Ano ang sabi kinakanta natin? Sapat na, higit pa. Yan ang buhay ng may shalom. Sabi niyang binasa natin, sabi niya, sasagana tayo doon. Kung ano? Ha? Kung kilala natin. Kung lumalago ang pagkakilala natin sa ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay ang salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa simula ay ang salita o verbo, at ang salita o verbo ay kasama ng Diyos, at ang salita o verbo ay Diyos. Kung lumago ka pala sa salita ng Diyos, lumalago ka sa Diyos. At kung lumalago ka sa Diyos, nagkakaroon ka ng madaming biyaya at kapayapaan. Praise God. Verse 3. Ipinagkaloob. Oh, ano yun? Ipinagkaloob ay ipagkakaloob o hindi pa ipinagkaloob? Past tense, tama? Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kalalhatian at kabutihan. Wow! Parang ganito yan. Noong ako ay nakakilala sa Panginoon, lahat ng kalakailanganin ko para sa buhay ko,
at sa aking pagiging makadiyos. Okay. Ano yung pagiging makadiyos? Depende sa panawagan ko. Halimbawa, ako nga ay tinawag ni God, ni Lord, na maging pastor. Magkukulang ba ako sa aking buhay bilang pastor? Hindi. Tinawag niya akong maging pastor to care for the sheep and the flock. Magkukulang ba ako? Hindi. Kasi binigay na niya lahat yon sa akin. Nandyan na yan. Kaya lang, yan ay natakpan. It is veiled. Sabihin mo, nakatakip. Nakatakip, natakpan. Sino ang nagtatakip? Una, ang dyablo. Pangalawa, dahil wala tayong kaalaman. Dahil nung tayo ay ipinanganak, tayo ay pinalaki ng ating mga magulang sa relihiyon. Hindi naman nila tayo pinalaki sa salita. So, maraming maling aral ang binigay ng relihiyon sa atin. Kaya lalong naitago yung katotohanan ng salita. Kaya gusto ng Panginoon, tayo ay lumago sa pagkakilala sa Kanya sa pamamagitan ng salita, sapagkat kung kilala natin ang Diyos, nagbibigay siya ng kapahayagan. Sabi mo, revelation. So, unti-unti, habang binabasa ko ang salita ng Diyos at nalalaman ko kung sino ako kay Kristo. Number 1, I have been accepted in the family of God. Ako ay tagapagmana. Ako ay laging mahal ng Diyos kahit ako ay sumasablay. Laging hindi niya tinitignan ang aking kasalanan laban sa akin, kundi binibigyan niya ako ng biyaya na mapagwagian ko ang aking kasalanan. Na kahit ako ay nagkakasala, gusto pa rin niya akong abutin at yakapin at ayaw niyang ako ay aalis sa kanyang presensya. Tama? So, pag natutuhan ko lang lahat ng yon, magkakaroon ako ng tapang na lumapit sa trono ng biyaya at humingi ng lahat ng kailangan ko para magawa ko yung kalooban niya. Halimbawa, sasabihin ko kay Lord, Lord, kailangan ko ng 5 pilyong piso para magtayo ng church sa Llanera. Bibigyan niya ako. Kasi yun ang panawagan ko. At ibinigay na niya yun sa akin mula pa bago pa niya ako tawagin. Ngunit kailangan lang na malaman ko yung kaparaanan niya, so kailangan magkaroon ako ng kapahayagan para mawala yung veil. Remove the veil so I can see, wow! Amen? That's why, without revelation, there is no provision. You need revelation. Kailangan natin lagi ang kapahayagan. At walang kapahayagan ng walang salita. Hindi salita ng tao ang nagbibigay kapahayagan. Hindi yung salita ko. Hoy, yung salita ko, pinaniniwalaan lang ninyo kasi nakabase sa salita ng Diyos. And even if I say it, there is someone in your spirit, the Holy Spirit, who will tell you, mali ang sinasabi ng pastora. Kasi meron tayong dakilang tagapagturo. Kaya nga pagka nakikinig kayo ng dating daan, alam ninyo na maling-mali yun eh. Dahil meron tayong Holy Spirit. Amen! Tinanggap ba ninyo yon? Kung tinanggap ninyo yon, malalaman mo na totoo ang sinasabi o hindi. At sabi niya, ang kanyang banal, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya. Brothers and sisters, the more you know God, the more you will know yourself. Marami sa atin nilimitahan natin ang ating sarili. Ay, hindi ako pwedeng magnegosyo kasi grade 4 lang ako. Hindi ako pwedeng magnegosyo kasi walang negosyante sa pamilya. Wrong. Hindi ako pwedeng yumaman kasi lahat kami ay mahirap. Wrong. Wrong, wrong, wrong. Ang paniwalaan mo ay kung ano ka sa mata ng Diyos. Huwag mong limitahan ang Diyos kung ano ang sinasabi ng salita at yan ay nagrema sa'yo. Sabi mo, rema. Sabi mo, rema. Okay, ano ang rema? Ang rema ay salitang Griego. Ito tatandaan ninyo ito. Saan ka nag-church?
Ay, naku, every first week, nasa Rhema kami. Kasi required. Haha. Dalangin ko na kayo ang maghahabol sa Rhema. At pagka ginawa, dahil lang sa salita, hindi dahil sa pastora, ha? Pagka hinabol nyo ang Rhema po, ang Rhema ay salitang Griego na ang ibig sabihin ay salita ng Diyos sa Biblia, logos, yung nakasulat sa Biblia ba kayo? Yung nakasulat sa Biblia na binuhay, hiningahan ng buhay ng banal na Espiritu. It is a specific word for a specific person, for a specific situation, in a specific given time or season. Hello? Hello? Isang, ano ba ang specific? Tukoy na salita para sa isang tukoy na tao dahil sa isang kaganapan o sitwasyon sa kasalukuyan o sa hinaharap. Living word. Meaning to say, alam ba ninyo yung nagbabasa kayo ng Bible? Nung ako ay kinausap ng Panginoon nung September 6, 2006, na ako ay mag-retire sa San Miguel, kaganda-ganda ng aking posisyon sa San Miguel, wala halos akong ginagawa, laki-laki ng sweldo ko. Tanungin mo yan kay Pastor Ray. Pero kinausap ako ng Panginoon na mag-retire. Alam ko na ang Lord ang nakikipag-usap sa akin. 20 years is enough. Paano ko nalaman? Sobrang excited ang puso ko. Hindi ko inintindi kung ano yung mawawalang sweldo ko. Pupunta ako, magpo-full time ako sa ministry. Amen. Ang ibinibigay lamang sa akin ay allowance. Pero bakit ako excited? Salita ni God. Super. Amen? Nako, kung malaman ninyo ang istorya, grabe si Lord. Amen. Kung pinagpala ako nung tatrabaho ko sa San Miguel, wala yung pagpapala nga sa pagpapala ko ngayon. Ano ang pinakamalaki kong pagpapala ngayon? Na maraming tao, kaluluwa, na dahil sa pamamagitan ko, pagpapahayag ng salita, ay nakakapasok sa langit. Diba, there is no higher calling than to serve God. This is the purpose of life. Even if you suffer, I believe in the sufficiency of God's grace today, yesterday, and His future grace for me tomorrow. That's why I approach tomorrow with joy and not without fear. Amen? Kasi alam ko, pinagkaloob na niya lahat sa akin. Sabi niya, kaya ang desire ng puso ko ngayon ay higit ko siyang makilala. Because the more I know God, the more I know myself. And the more I know His power, the more I know that I am limitless. Amen. Kaya ngayon po, sige, sinabi yan ng salita ng Diyos. Totoo ba ang salita? Nananampalataya ka ba? Oh. Alam niyo kung saan nagkakaroon ng diferensya ang mga mananampalataya? Sasabihin nila, bakit sa Rema? Yung iba, maasenso, yung iba hindi. Dahil sa pananampalataya. Yung iba nanampalataya, yung iba hindi. Yung iba dahil nanampalataya, ginawa ang ipinapagawa ni Lord. Yung iba dahil hindi nananampalataya, wala yan. Tsansa lang yan. Sorry, sayang, nandito ka na sa tamang lugar. Nandito na ang anointing. Nandito na ang biyaya. Samantalahin mo, brother. Amen. Aim high. Dream big for God and for yourself. Amen? Okay, sige. Ang tanong, bakit maraming hindi nakakaranas, hindi nakakaalam, walang revelation sa mga ibinigay na ng Panginoon sa atin? 4 na bagay lamang po ang aking i-discuss sa inyo kasi magko-communion po tayo. Signalan mo ako, Bambi, pagka 5:30 ha, to 5, at hindi ako lalagpas ha. Okay, number 1,
4 po na bagay, okay? Ang tawag natin dito ay mga bagay, sabi natin, withdrawing the blessing, hindi po ba? So, nasaan ba ang ating mga pagpapala? Nasa kalangitan. Kailangang pababain natin yan. Otherwise, hindi naman natin ma-enjoy, di ba? Or mararanasan ang mga pagpapala na yan. Pero, sino ba ang tumanggap ng mga pagpapala na yan? Briefly, sabi niya sa Galatians 3:7-9, papaspasa sa susunod po, magdadala kayo ng notebook. Yan. Para pagdating po ninyo sa bahay, lahat ng pinag-aralan natin, mga verses, i-review po ninyo, ha? Para tayo ay magkaroon. Sabi niya, kaya't inyong nakikita na ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. Amen? At ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man, na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po ay hindi Hudyo, tayo ay mga hintil. Ngunit sa pamamagitan ni Abraham, ang ating ama sa pananampalataya, amen, ay ipinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Alam ba ninyo kung sino ang nagpahayag ng ebanghelyo kay Abraham? Si God. Amen? Okay, and then, kaya't ang mga sumasampalataya ay pinagpalang kasama ng nananampalatayang si Abraham. Amen? Paano? Sapagkat ipinagkaloob sa binhi ni Abraham. Sino ang binhi ni Abraham? Si Jesus. At kung ikaw ay nanampalataya kay Jesus, ikaw ay tagapagmana. Amen? So sabihin mo, ako ay tagapagmana dahil kay Jesus. At ano ang ipinangako kay Abraham? Pagpapala. Amen? Pagpapala. May pangako ang Diyos na pagpapalain siya at ang kanyang saling lahi. Okay, ang pagpapala na yan ay nagdadala ng kayamanan. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord maketh rich and He adds no sorrow with it. Sa Tagalog, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Okay. Tinanggap mo ba ang pagpapala ng Panginoon? Pues, susunod na ang kayamanan mo. Amen? At hindi niya ito dinadagdagan ng kapanglawan. Ang idinadagdag ng Panginoon doon ay joy. Amen? So sabi mo, ako'y pinagpala. Kaya't sigurado, ako ay yayaman. Ayan, yayaman ka. Ngunit, kung ikaw ay nagdududa dyan, amen, hindi mo yan mapapanampalatayanan. Kung may pagdududa, may fear, walang pananampalataya. So, bakit walang resulta sa buhay ng mga tao? Sa buhay ng mga mananampalataya na walang resulta. Hindi yumayaman sa utang. Yun. Yumayaman sa kaaway. Yun, dapat hindi. Sabi po sa Proverbs 26 verse 2, like a fleeting, ayan, sige sa Tagalog, katulad ng maya sa kanyang paggagala, tulad ng langay-langayan sa kanyang paglipat, ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi lumalapag. Wow! Bakit hindi dumadating ang pagpapala? May dahilan ang sumpa. Baka naman may sumpa sa buhay. Ang sumpa daw dumadating parang maya at langay-langayan, hindi dumadapo kung walang alam nyo, paminsan-minsan sa buhay natin na Kristiyano, madadapuan din tayo ng maya. Pero, pwede natin yung paalisin. Ngunit kung ikaw ay naglagay dyan ng nest, ano ang nest? Pugad, edi dyan na maninirahan yung sumpa. At yung iba sa atin, di ninyo alam, naglagay kayo dyan ng pugad. Tignan mo nga, ang kapain mo ang ulo mo kay may pugad. Ang pugad ng maya ay sumpa hindi sa ulo, nasa puso. Hinawakan nga nila lahat ang kanilang ulo. Okay. So, titignan natin ngayon na sabi po ng Panginoon sa Deuteronomy 11:26-29, doon nga muna tayo. 11:26-29, inilalagay ko sa harapan ninyo sa araw na ito, habang binabasa ko ito, isipin ninyo na ang Panginoon ang nakikipag-usap sa inyo, ha? Sa araw na ito, sa oras na ito. Okay, ako si God.
kausap kita, huwag mong pansinin yung katabi mo. Sinasabi sa'yo ng Panginoon, inilalagay ko sa harapan mo, sa araw na ito, ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala, kung iyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa, kung hindi ninyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi lilihis sa daan na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo kilala. Okay? So, wala na. So, sa araw na ito, nilalatag ng Panginoon sa inyo, pagpapala, sumpa. Sabi na, 29 nga, 29. Verse 29, sa English. Wala, hindi ko nilagay 29. Sige. Now it shall be when the Lord your God has brought you into the land. Hindi yata yan 29. Deuteronomy 30:29. Sabi ng Panginoon, choose blessing, choose life. Amen. So, ano yung mga bagay na nagdadala ng pagpapala at nagdadala ng sumpa sa atin? Kasi kung i-withdraw natin yung pagpapala ng Diyos, kailangan nasa tamang proseso tayo. Halimbawa, nag-withdraw ka alam mo na meron kang 1,000,000 sa BDO. Nag-withdraw ka ng withdrawal, doon ka naman sa Robinsons Bank. Pwede ba yon? Hindi. Diba? Hindi ka naman nag-aano ng withdrawal slip. Bali naman yung proseso. Mawi-withdraw mo ba? May kapamaraanan ang Diyos. Para mag-withdraw, ibig sabihin ng nag-withdraw, dadaloy ang pagpapala. Pero ngunit, bago natin tukuyin yon, gusto kong makasiguro, kayo ba talaga ay naniniwala sa salita ng Diyos? Salita ko ba yung nakalagay sa Biblia o salita ng Diyos? Salita ng Diyos. At dalangin ko na pag-uwi ninyo, pagtulog ninyo, ang banal na Espiritu ay kukulitin kayo. Amen. Kasi meron tayong conviction, meron tayong konsensya. Dalangin ko na ang Panginoong banal na Espiritu, kukulitin kayo na sumunod sa salita ng Diyos at gawin ang salita ng Diyos. Amen? 4 na bagay kung paano tayo mag-withdraw at 4 na bagay din yung opposite kung paano ang pagpapala ay na-block. Ang tawag doon, nahaharangan. Parang pagpapala po ng Diyos ay parang batis. Amen? So kung yung batis na yon ay walang harang, dadaloy papunta sa atin ang blessing. Ngunit kung yun ay may blockade, may harang, hindi po yun dadaloy sa atin. Okay, 4 na bagay. Una, obedience. Sabihin mo, pagtalima. Diba? Sabi sa 11, kung iyong susundin. Okay? Pangalawa, katapatan, faithfulness. Pangatlo, having a pure heart, pusong dalisay. Pang-4, pag-iikapo. Hoy. Amen. So, ito ang nagdaloy ng pagpapala. Una, obedience or pagsunod, pagtalima sa salita ng Diyos. Pangalawa, katapatan natin sa ating pagtalima. Katapatan natin sa Diyos, okay? Pangatlo, dalisay na puso sa Panginoon at sa kapwa. Pang-4, ang pag-iikapo. Kung ito yung mga nagpapadaloy, nakaka-withdraw tayo ng blessing sa pamamagitan nito, ano naman yung mga nakakabara? Number 1, opposite, disobedience. Hindi pagsunod. Matigas ang ulo kung ano ang gusto. Okay? Pangalawa, hindi tapat, unfaithfulness. Diba? Hindi tayo tapat sa Panginoon. Pangatlo, hindi dalisay ang ating puso, defiled heart, impure. Okay? Pang-4, hindi pag-iikapo. Iisa-isahin ko po yan. Ha? Alam nyo po, ito po yung basic para dumaloy ang biyaya. Meron pang plus. Kung gusto mong rumaragasang biyaya ang dumaloy sa iyo. Tumulong ka sa mahirap. Amen?
tumulong ka sa mga widows, sa mga orphans, gawin mo ang lahat ng mga ipinangako, tumulong ka sa mga missionaries. Ngayon, kung daloy lang ng pagpapala ang kukunin mo, okay lang, basta may dumaloy. Pero alam niyo po, ang daming provision ng Panginoon para ma-accelerate ang blessing ninyo. Hindi dahil sa gusto ng Panginoon, tinitingnan niya ang performance natin, ang pag-ibig ng Panginoon ay unconditional. Ngunit ang blessing ng Panginoon ay conditional. Amen! The love of God is unconditional. Mahal ka ng Diyos, ligtas ka kahit hindi ka nag-iikapo. Mahal ka pa rin ng Diyos at tumatanggap ka pa rin ng pagpapala. Ngunit, something is needed to activate, push, accelerate. Amen! So, kung ayaw mong mag-ikapo, mahal ka pa rin namin, okay lang. Kaya lang, bina-violate mo yung the kingdom principle of sowing and reaping. Dahil hindi ka naghahasik, wala ka ding aanihin. Pero mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos kahit mamatay ka ng mahirap ka pa rin. Mahal ka pa rin ng Diyos. Pupunta ka pa rin sa langit. Kaya lang, hindi mo na-enjoy yung inilaan niyang napakagandang buhay sa'yo dahil ayaw mong sumunod. Clear? So, hindi po namin kayo hinuhusgahan na, oy, kasabi ni Pastora, kahit hindi. Mahal ka pa rin ng Diyos kahit hindi ka sumunod sa Kanya. Kung nung ka, makasalanan ka, mahal ka pa niya, lalo na ngayon, nandito ka na sa church. Mahal ka pa rin ng Diyos kahit ang puso mo ay hindi dalisay, maraming unforgiveness, marami kang hidden sin, mahal ka pa rin ng Diyos. Ngunit yan ang mga bagay na nakakabara sa pagdaloy ng malaya ng mga pagpapala sa buhay mo. Kaya huwag kang magtaka. Meron kang choice na gagawin. Amen! Okay, so sige. Obedience. Binasa na natin kanina. Deuteronomy. Okay? So sabi niya sa Deuteronomy kanina, kailangan nating sumunod sa kanyang mga utos. Sa lumang tipan, ang kautusan ng Diyos ay mahalin mo ang Diyos, 'di ba? Sabi niya, ang kautusan ng Diyos ay yung 10 commandments. 'Di ba? Hoy, tulog na yata kayo. Sige, matulog tayo lahat para sabay tayo pare-pare. Pwede ba tayo matulog lahat ng 5 minutes? Oh. Ang daya nyo naman kung kayo lang ang matutulog. Dapat tayo kasi rantok din ako. Ngunit, sa bagong tipan, ang commandment ng Panginoon ay iisa. Dalawa. Sabi sa John 14:21, He who has my commandment, ang Panginoong Yesus nang nagsasalita, sa Tagalog po tayo, siyang mayroon ang aking mga utos ay tumutupad. Ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin, at ang nagmamahal sa akin ay ang mamahalin ng aking Ama, at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Alam niyo, gustong-gusto ko, meron akong preaching dati dito na the law of manifestation. Nang sinabi ko, loving God and loving others is the greatest manifestor. Kung gusto ninyong lumutang, maipahayag ang kayamanan ni Lord sa buhay nyo, magmahal kayo. Paano ang pagmamahal? Ang pagmamahal ay nagmamahal kung nagbibigay. Hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Pwede kang magbigay nang hindi ka nagmamahal. Tama? Okay. At ano ang kanyang kautusan ngayon na dapat nating sundin? Sabi ng Panginoong Hesus, kung sinusunod mo ang aking mga utos, mamahalin kita at mamahalin ka ng Ama. At kung mahal ka namin ng Ama, titira ka sa amin. Amen. At makikisalo ka sa aming piging. Laging masarap ang ulam. Laging kalderetang Peking duck, kalderetang baka. Amen. Laging lechon, laging lahat ng the best. Sabi niya sa Isaiah 1:18, if you be willing and obedient, you will eat the good of the land. Kung ikaw daw ay willing, meaning it pertains to your heart. Hindi ka grudgingly sumusunod kay Lord, kundi buong puso. If you be willing, it pertains, and obedient, sumusunod ka sa Diyos. Amen? Kaya,
Kung tayo ay sumusunod, ano ang commandment niya? Love God, love others. Diba, sabi po sa Matthew 22:37 verse 40, yun ang pagsunod na gusto ng Panginoon sa dalawang utos na ito. Sabi nung rich young ruler, Guro, ano ba ang pinakadakilang utos sa kautusan? Kasi ang isip nung young ruler ay yung 10 Commandments. Sabi ng Panginoong Jesus, at sinabi niya sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong, hindi pa ako tapos. Sige na, yan. At ang buong pag-iisip mo. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. O sige, ito ang dakila at unang utos. So ito ang una nating susundin. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ano ang kapwa doon? Ang kapwa doon ay kaaway. Dahil madaling ibigin ang kaibigan, pero ang kaaway mahirap ibigin. Bakit mo kayang ibigin ang kaaway mo? Sapagkat ikaw ay humuhugot lamang sa pag-ibig mo sa Diyos. Pagka iniibig mo ang Diyos, ang pag-ibig niya ay dadaloy sa iyo at kayang-kaya mong ibigin ang iyong kaaway. At kung yan ay sinunod mo, dadaloy sa iyo ang mayamang pagpapala. Ang unang-unang indicator ng pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos, pagpapatawad. Sabihin mo nga, pagpapatawad. Pastor, hindi ko kayang patawarin. Ano ko din yan? Drama ko din yan noon. Pero alam nyo, sa biyaya ng Diyos, natutunan kong mahalin ang aking biyenan. At alam nyo, nung pinatawad ko siya at ang tatay ko, hindi ko mapatawad-tawad ang tatay ko. Pero alam nyo, biyaya lang ng Panginoon na nakakaya kong magpatawad. Hindi ko kaya. Pero binigyan ako ni Lord ng biyaya na patawarin. Alam niyo po, nung napatawad ko yan ng todo, buhos-buhos ang pagpapala ko. Amen? Verse 40, sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at mga propeta. Wow! Sasabihin ng iba, Pastora, naniniwala ako sa sinabi ng Bible. Lahat ng nakasulat sa Bible patungkol sa Diyos. Sino ang nagsulat nito? Propeta. Sabi mo, propeta. Okay. So lahat ng sinabi ni Prophet Isaiah, lahat ng mga nagsulat ng Bible ay puro propeta. Mula kay Moses hanggang kay John. Mula kay Moses sa Genesis hanggang kay John sa Revelation, lahat sila ay puro propeta. Okay? At napakaraming pangako na binitawan ang mga propeta na ito, prophecies. Hindi huhula, kundi buhay na salita na nirelease sa atin. You are deeply loved, you are highly favored, you are accepted in the beloved, you are rich in Christ, you are forgiven. Lahat ng sinabi ng mga propeta na yan. Alam nyo ba kung saan nakahang, ano nakahang? Nakasabit, kagaya ng kurtina na yun, nakasabit, saan nakasabit? Doon sa kahoy na yon. Ha? Nakikita ninyo yung curtain rod na yon? Yon. Yan yung curtain rod na yan ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. Amen. At dyan sa curtain rod na yan, nakasabit ang lahat ng mga sinabi ng mga propeta. Ngayon, kung hindi mo iibigin ang Diyos at hindi mo iibigin ang iyong kapwa, wala kang kurtina. Lahat ng mga sinabi ng mga propeta, hindi yan maggaganap sa buhay mo. Kasi wala ka namang rod. Hoy. So lahat ng mga sinabi ng propeta, wala. On this commandment, loving God, hang all the laws and the prophet until you decide in your heart to love God more than anything else. Hindi dadaloy ang blessing sa buhay mo. Sayang lang yung pagpunta mo dito. Brother
Brothers and sisters, tanungin ko kayo, kung mahal nyo ang isang tao, gusto ninyo lagi siyang kasama, di ba? Gusto ninyo lang laging kaniig. Tama, di ba? Lagi ninyo siyang inaawitan. Alam niyo, si Brother Ton, alam niyo kung mahal na mahal ako nun. Sabi niya, ipagpapalengke. Walang pasok, di ba? Bukas ipagpapalengke kita ng sariwang kitang. Yan. Bukas ipagbibili kita ipagluluto kita ng kaldereta. Anong gusto mo, baka o peking duck? Di ba? Gusto mong pagsilbihan, gusto mong makasama. Tanungin ko kayo, ganun ba ang inyong puso sa Panginoon? Gusto ninyong nananabik kayo lagi sa salita. Nagagalak kayo lagi siya na sayawan, awitan, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Or, nandito na nga kayo para pa kayong mga tuod. Pwede, gusto mo bang mahalin yung isang tao na nilalambing mo na parang matigas pa sa ice? Paano may dadahaloy na blessing sa'yo, kapatid? Mas mahal mo ang sarili mo. Wala akong panahon dyan sa Bible study. Wala akong panahon dyan sa worship service na yan. Alam niyo ba na sa tuwing nandito tayo, ang Panginoon ay nagsasabog ng biyaya. At yun lamang mga nananampalataya, I receive, in Jesus' name. Ako yung pinagaling. Ako yung kinausap ni Lord. Oh! Hallelujah! Hay na hay, paglabas. Amen! Hindi nakatingin sa jeep, tumawid. Ang jeep ay hinarang ng mga anghel. Anak yan ng Diyos. Yung pala, ang iniisip yung boyfriend. Nabangga. parang yung, ano nga yun? Sumakay sa yung kabayo niya, trinay niya natin. Pinento ko na sa inyo. Tuwing gusto niyang patakbuhin, ang sinasabi niya ay praise the Lord. Praise the Lord! Tumatakbo yung kabayo. Praise the Lord! Lalo mabilis ang takbo ng kabayo. Nakalimutan niya yung pampatigil. Pala dapat hallelujah, pampatigil. Nung malapit niya sasabagin, hallelujah! Naalala niya, tumigil yung kabayo. Praise the Lord! Tumakbuli yung kabayo. Amen! Kapatid, mahal mo ba ang Diyos? Totoo. Di nandito ka uli sa linggo. Lahat ng sinungaling, walang pagpapala. Hallelujah. Glory to God. Alam niyo po, napakahalaga ang ating pagsunod sa Diyos. Hindi po ako nagbibiro. Okay. So, mahalaga pag-ibig. Sa pag-ibig, ang una nating alam nyo, slowly naman yan, dahan-dahan. Sa una, magpapatawad tayo. Sa susunod, marunong na tayong, alam nyo, hindi nga lamang pagpapatawad ang gusto ni Lord gawin natin sa ating mga kaaway, mahalin pa natin sila. Sabi mo sa kapatid mo, kaya mo. Sapagkat may pag-ibig ang Diyos sa puso mo. Okay, number 2, faithfulness. Okay? So, kung hindi tayo na sumusunod, sumpa ang aabutin natin. Okay? Faithfulness. Proverbs 28:20, ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala. Woo! Amen? Ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay tiyak na parurusa. Amen? Magsimula tayo dun sa tapat. Tapat ka ba? Ang ibig sabihin ng tapat, faithful ay, okay, ang taong tapat ay napagkakatiwalaan. Amen. Ang taong tapat ay steady in allegiance or affection. Siya ay firm sa kanyang damdamin. Okay? Ang taong tapat ay maaasahan, mapagkakatiwalaan, loyal, reliable, and dependable. Makakapagdepende ka, makakasandal ka sa kanya, hindi siya sinungaling, tumutupad siya sa usapan. Kahit na masakit sa kanya, alam niyo po, ito ang isang sikreto na natutunan ko sa Panginoon. Ang taong tapat, sa kanyang salita tapat. Noon pong ako ay nagsisimulang magnegosyo, dahil po sa
Sa desire ko na matulungan ang napakarami kong kapatid na mahihirap, mabigyan sila ng mga negosyo. At ako po ay nakipagbitaw ng salita doon sa isa kong kapatid na ibibigay ko sa kanya yung isang pinakamagandang pwesto na nakuha ko. Biruin nyo, nabili ko yung rights, natrabaho ko yung lahat, nagsimula ng mag-operate ang lahat ng at nagsisimula na kami, lahat na ng mahihirap na bagay na nagawa ko na, pagbili ng rights, pakikipag-usap sa sa TGP, sa government, sa BFAD, lahat na. Ngunit, nasabi ko sa kanya na ibibigay ko. At, hindi ko lubos na naikonsulta kay Brother Ton dahil sa desire ko nga na matulungan ang aking kapatid. Gusto ko lahat ng 14 kami na magkakapatid, actually 15. Gusto ko na lahat sila tulungan. Gusto ko na lahat sila, bigyan sila ng mapagkakakitaan nila na hindi na sila maghihirap. Ngunit alam nyo ba, mas interesado sila sa pagpapala kaysa sa Diyos ko na nagpala sa akin. Mahirap yon. Amen? So, dahil nasabi ko na, sinabi ko sa asawa ko, ayaw ngayon nito, sabi ko, suportahan mo na ako sa desisyon ko kasi nakapagbitaw na ako ng salita. So kahit mahal, costly, yung nabitawan kong salita, dahil nabitawan ko na, kailangan kong tuparin. At alam nyo, binigyan pa ako ng marami location ng Panginoon dahil sa katapatan. Alam nyo, naniniwala ako sa future grace ni Lord. Huwag nating limitahan ang mga bagay na nakikita lang natin ngayon. Kung tayo ay tapat sa Panginoon, grabe ang ibabalik niya sa atin. Amen? Ang salitang tapat din ay, ang ibig sabihin din noon ay fruitful, mabunga. Amen. Kung ikaw ay tapat sa Diyos, tapat kang maglingkod sa Diyos, ikaw ay magiging mabunga. Kung ikaw ay tapat na mag-share ng gospel, dapat may mga nabuborn again. May mga napagwawagian ka. Kasi ang katapatan po ay tinitest. It requires testing. Wala tayong hindi natin masasabi na isang tao ay tapat kung hindi po natetest. Nasusubukan ang kanyang katapatan. Halimbawa, may nanliligaw sa iyo, mga dalaga. Paano nyo nalalaman na tapat sila sa kanilang mga pangako na pakakasalan ka? Kailan mo ko pakakasalan? 40 na ako, baka mag-menopause na. Tapat ba yan o hindi? Amen! Diba? Matetest mo ang katapatan ng isang tao. Ngayon, tanong ko sa iyo, so ang katapatan is a gateway to the blessing. Tapat ba tayo sa Diyos? Sinusunod ba natin ang kanyang mga utos? At tapat ba tayo? Reliable ba tayo na kahit na, halimbawa, meron tayong ministry o meron tayong ipinangako, kahit walang nagbabantay sa atin, ginaganap ba natin yon? Gumawa tayo ng vow, nangako tayo sa ganito, nangako tayo kay Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho, magbibigay ko sa iyo ang ikapo, nagkatrabaho na wala sa church. Ang dami pong ganyan. Hello? Nangako ka sa Panginoon, mula ngayon, Lord, magme-meditate ako. O mula ngayon, Lord, isang buwan kong ipagpapray si pastora at ang iglesia. Tapat ka ba? Mula ngayon, Lord, maglilinis ako sa church tuwing Sabado. Tapat ka ba? Magtuturo ako sa mga bata. Tapat ka ba? Hallelujah! Tahimik. Okay. Alam nyo, kung tayo ay tapat, hindi natin maaampat ang pagpapala ng Panginoon. Parang baha yan na daloy lang yan ng daloy sa buhay natin. Ang problema kasi sa mga Kristiyano, nakatingin sa sarili, hindi nakatingin sa Diyos. Amen? Mawawalan ako. Diba? O kaya, uncomfortable hindi ko kaya hindi kaya ang trabaho ko sayang naman overtime ko, hindi ka tapat. Okay? Sabihin mo, ako ay tapat. Mula sa araw na ito, sa biyaya ng Diyos, magiging tapat ako sa Diyos. Amen. Una, maging tapat ka. Tapat ka bang? Halimbawa, sabi sa Bible, huwag niyong kaliligtaan ang mga pagkakatipon natin na katulad nito na naging ugali ng iba. Okay? Meron lang magpabinyag, kinalimutan na ang service.
Anong malay mo kung yung service na yan, may inirelease ang pastora na salita, dapat para sa'yo, wala ka para tanggapin, napunta sa iba. Walang dumaloy sa'yo na pagpapala. Sorry. Amen. Okay. So, mahalaga, tapat ka ba sa Panginoon o namamangka ka sa dalawang ilog? Tapat ka ba sa pagbibigay na ikapot handog? Tapat ka ba sa iyong mga pangako? Tapat ka ba na magbunga sa buhay mo? Amen? Sabi ng Panginoon sa Matthew 25:21, ang mga tapat, His Lord said to him, well done, sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Maging tapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalingan, tagalakan ng iyong Panginoon. Kung tayo ay tapat sa kakaunti, pagkakatiwalaan tayo ng marami, at hindi lang tayo, mamamahala tayo ng marami. Alam niyo po, sa buhay ko, naranasan ko po ito. Naging tapat ako sa kakaunti. Minsan, paano kaya namin pinapamahala ang mag-asawa? Ang napakadaming binigay ni Lord sa amin. Wisdom. Amen. Nais ko po na yung nararanasan ko, maranasan ninyo. Kaya ko po ito ipinapahayag, pagpalain ang mga tao na gagawa ng desisyon sa araw na ito na susunod. Amen. At magiging tapat sa Diyos. Pangatlo, naku, malapit na tayo. Pangatlo, pusong dalisay. Dalisay na puso. Purity is a foundation for the blessing flow. Pundasyon po ang kadalisay. We don't like spiritual constipation. Di ba pagka constipated ka, nalalason ang buong katawan mo. Amen? The glory is about to manifest. Dumadating na ang glory ng Panginoon. Kailangan maglinis na tayo ng buhay. Amen? Clean up. Sabi mo, clean up, brother. Darating na ang Panginoon. Psalm 24, verse 3 to 5. Okay. Sinong aakyat sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malinis na kamay at may pusong dalisay na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo at hindi sumusumpa na may panlilinlang. Amen? Praise the Lord. Alam nyo, hindi gagamitin ng Panginoon na daluyan ng pagpapala ang kamay na marumi, sapagkat ang puso ay marumi. Sabi sa Matthew 5, verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kung dalisay ang puso ko, paano ko makikita ang Panginoon? Bakit kailangan mong makita if you don't see God? You don't see yourself. Wala kang clear na vision sa future mo at destiny mo. Amen. Meaning to say, you will not have a vision. Blurred ang vision mo. Hindi mo makikita. Para kang nagwawalang kabayo na hindi mo makita kung saan ka pupunta. Amen? A pure person, sabi mo, my heart is pure. Sabi mo, Lord, binibigay ko sa iyo ang aking puso. Gawin mo itong dalisay. Okay, a pure heart is one who is free from anything that impairs or pollutes. It is free from anything that defiles. Hindi madungis ang puso. That contaminates. Walang contamination ang puso. You are innocent, you are genuine, you are unpolluted. Walang nakatago, nakasalanan. Walang masamang, Walang masamang bagay na nakatago. Sa purity is freedom from anything that is sinister, sabi niya. Ang sinister ay masama or underhanded. Underhanded means palihim. May mga lihim na itinatago. May mga hidden sins. Okay? Freedom from improper words and phrases. Pure has no deceit nor phoniness, uncunning. It is sincere with right motives and thoughts. Singleness in motives. It wants to serve God for God's sake, not for oneself. Let's get in. God needs
us, spirit, soul, and body to be pure. Okay? Ang pusong dalisay ay hindi nanlilinlang, hindi huwad, hindi peke, hindi tuso. Ano tuso? Tuso. Amen. Wawaysan nyo pa kami. Wawaysan mo ako. Hindi mo ako mawawaysan. Meron akong Holy Spirit. Nadadama ko yan. Hallelujah. Sabi po doon sa purity is a gateway to the blessing flow. Katulad ng katapatan. Kilala ninyo si Gehazi sa 2 Kings 4:29-32, nung meron si Naaman, nagdala siya ng mga mamahalin na mga bagay para ibigay kay Prophet Elijah ba o Elisha? Elisha, para siya ay pagalingin sa ketong. So, sinabi ni, ito ay militar, commander, di ba, ng militar na mga hentil. Okay, na nagkaroon ng ketong at meron siyang kasama sa bahay, katulong, na Jewish, Hudyo. Sabi niya kay Gehazi, Sir, sabi niya, pumunta ka doon kay Prophet Elisha. Sasabihin niya sa iyo kung anong gagawin mo para ikaw ay gumaling sa ketong mo. Ito ay kasama niya sa bahay, kumbaga ay alipin niya. Okay, pero dahil sa yung alipin ay may anointing, hindi niya alam ba't niya sinunod. Okay, so naniwala siya, pumunta siya kay Elisha. At pagpunta niya doon, expect niya na si Elisha ay i-receive siya as a commander. Pero hindi siya pinansin ni Elisha. Sabi niya kay Gehazi, sabihin mo dyan kay Naaman, maglublob siya ng 7 beses dyan sa River Jordan na marumi. Sabi naman ni Naaman, ba't ako maglulublob dyan? Sa Assyria ba siya? Taga-Assyria ba siya? Samantalang sa amin, maraming malilinis na batis. Hindi katulad ng Jordan na maputik. So, ba't ako lulublob dyan? Pero yung kanyang katulong, hindi sir, kung ano ang sinabi ng propeta, gawin mo kasi totoo yun. So, na-persuade nung katulong na ilublob nga ni Naaman yung sarili na sa River Jordan ng 7 times. Pag tatapos ng 7 times, pag angat niya doon sa River Jordan, parang kutis ng sanggol ang kanyang kutis. At dahil sa tuwa niya, yung ibibigay niya kay Elisha na mga handog, mamahalin na mga bagay, ay ibibigay niya kay Gehazi. Sabi ni Elisha, hindi ako nagpapabayad. Iuwi niya yung mga bagay na yan. Pero itong si Gehazi, dahil nagkaroon siya ng greed doon sa mga bagay na yon, kinuha niya nang hindi alam ni Elisha. Ngunit, ang banal na espiritu ay kinausap si Elisha, alam niya na kinuha ni Gehazi. Ano ang nangyari? Yung leprosy ni Gehazi, ni Naaman, napunta kay Gehazi. Impure heart. Greed. Amen. So, imbes na blessing ang magdumaloy, sumpa ang dadaloy. So, kapatid, examinin natin ang ating mga puso. Ako ba ay nagpupunta dito para katagpuin ang Panginoon? O meron akong ibang motibo? I-submit ninyo yan sa Panginoon. Alam nyo, ang Panginoon ay mapagpatawad. Ang gusto ng Panginoon, sincero. Ano ba ang sincere? Tapat. Sincere. Dalisay ang ating puso sa Kanya. At makikita natin ang blessing niya ay dadaloy sa ating buhay. Amen? So, basahin lang natin si Job 22, verse 30. Kanyang ililigtas ang taong walang kasalanan, maliligtas ka sa pamamagitan ng kalinisan ng iyong mga kamay. Amen, daluyan pa rin yan ng Panginoon. Ang kamay na malinis ay galing sa pusong malinis. If I purify myself, what result will I expect? Siyempre, makaka-expect tayo ng mabuti. Kaya tayo po ay mga templo ng Panginoon. Amen, alam natin yung kwento sa Bible sa Matthew 21, 12-13, nung ang templo ng Panginoon ay dinidefile ng mga Hudyo, nagalit ang Panginoon at yun ay kanyang nilinis. Amen? So, ganun din tayo, maglinis din tayo ng ating mga puso. Sabihin mo, Panginoong Diyos, ako po ay templo ng iyong Espiritu. Tulungan mo ako na linisin ang aking puso. Binibigay ko sa iyo ang puso ko, Panginoon, dalisayin mo ito. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Pang-apat,
Malapit na tayo. Pang-apat, the tithe exchange. Pag-iika po. So, nasaan na tayo? Para dumaloy ang pagpapala, sumunod tayo sa kautusan ng Diyos. At ang kautusan ng Diyos ay mahalin natin siya buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at mahalin natin ang iba, lalo na yung ating kaaway. Pangalawa, katapatan. Tapat tayo sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tapat tayo sa pagsunod. Tapat tayo sa ating mga pangako. Tapat tayo sa lahat ng tao at maging mabunga tayo. Amen? Pangatlo, kailangan natin ay pusong dalisay. Alisin natin lahat ang mga kasalanan, mga impurities sa ating buhay, mga hindi pagpapatawad, magiging makasarili, magiging mapagmataas. Alam niyo po, lahat yon ay wrinkles at blemish sa iglesia ng Panginoon. Sapagkat ang kadalisayan ay gateway, daluyan yan ng pagpapala. Kung nagdi-disobey ka, kung ikaw ay unfaithful, kung ikaw ay marumi ang puso mo, yon ay mga blocks. Ito ay humaharang ng pagdaloy ng pagpapala. At pang-apat ay pag-iika po. Leviticus, sige, 27:30-32. Lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, noon po, wala namang mga employment, di ba? Ang ano ay nagtatanim sila at yung ani nila, di ba? Nag-aalaga sila ng mga hayop. Okay, pakinggan ninyo. Lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Amen? Sabi sa Ingles, 31 muna. Ito ay banal sa Panginoon. Verse 31 sa Tagalog. Sa Tagalog, wala bang verse 31? Wala. Okay. Basahin natin sa English, 30. And all the tithe of the land, and all the tithe, ibig sabihin, ikasampung bahagi. Halimbawa, ikaw ay merong 100 piso, ang 10 piso noon ay sa Panginoon. Kumita ka ng 100 piso, ang 10 piso noon ay sa Panginoon. It is, sabi niya, and all the tithes of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. Ito ay banal sa Panginoon. If a man wants at all to redeem any of his tithes, he shall add 1/5 to it. Sumweldo ka, ngayon 15. Ang sinweldo mo ay 1,000. Ang 100 noon ay sa Panginoon. Banal yon sa Panginoon. Ngayon, kung inutang mo yon, ginastos mo, sa susunod, magbabayad ka ng interest, 25%. Kaya, instead na 100, 125. Praise the Lord. Yan ay Old Testament. Amen. Okay. So, banal ang ikapo sa Diyos. Ano mang bagay na banal, hindi natin dapat pakialaman. Amen? Malakay 3:8-10. Malakay 3. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Pwede mo bang nakawan ng Diyos? Pwede mo bang nakawan ng Diyos? Yes. Sabihin mo, opo. Yes. Nanakawan mo ba? Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may hindi nanakawan ninyo ako, sabi ng Panginoon. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sagot ng Panginoon, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Hindi pa kasama dito ang handog, ha? Ang tinasabi ko pa lang sa inyo ngayon ay ikapo. Sabi ni Lord, ninanakawan ninyo ako. Ayan. Kayo'y isinusumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Okay? Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng aking bahay at sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Pangunawa ng mga hukbo. Tignan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Wow! Amen! Yung iba, ang pagpapala ay parang madalang pa sa patak ng ulan sa tag-araw. Dito ang pangako ni Lord, buhos. Anong kondisyon? Mag-ikapo. Okay, next. Meron pa ba?
Dalhin ninyo ang buong walang paglalagyan. Alam niyo po, nung ako ay ito po ay Old Testament. Amen. Ang New Testament, wala na tayong sumpa. Kasi kinuha na ni Lord ang sumpa. Amen? Baibig bang sabihin, pagka hindi ka nag-ikapo, ngayong kapanahunan natin, susumpain ka ni Lord? Hindi. Okay na pala ako, pastora. Pwede na akong hindi mag-ikapo kasi Old Testament naman yan eh. Sa New Testament naman, wala na akong sumpa kasi kinuha na ni Lord ang aking sumpa. Pero hindi ka pa rin pwedeng pagpalain kasi wala kang itinatanim. Amen! Kaya kung hindi ka naniniwala na sa New Testament, basahin natin ang Hebrews 7. Hebrews 7. At dito sa lupa, ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasampung bahagi. Ooh! Tao ba ako? Mamamatay ba ako? Yes! Pero tatanggap ako ng ikasampung bahagi. Saan manggagaling ikasampung bahagi? Sa inyo. Yung mga gustong magbigay. Okay? Ako ang pastor. Pagpapalain ko ang mga ibibigay na ikasampung bahagi ng magbibigay. Dahil ako ang pastor dito, meron akong anointing na pagpalain yon. Magre-release ako ng blessing. Ngayon, kung wala kang ibinigay, at halimbawa, ako ay inanoint ni Lord. Inanoint ako ng Panginoon ng maglikha ng yaman. Okay? Ngayon, lahat ng nagbibigay ng ikapo, sabi ng Panginoon, you are partakers of my grace, sabi ni Apostol Pablo. Kung ano ang biyaya na ibinigay sa akin ni Lord, kung ano ang ibinigay sa akin ni Lord na anointing, ay dadaloy sa mga nagbigay ng ikapo. Bakit? Yun ang kanilang koneksyon sa aking anointing. Kaya, dumadaloy sa kanila yung anointing ko na maglikha ng yaman. Kaya, yumayaman sila. Ngayon, dahil ikaw ay hindi nagbibigay ng ikaw. Halimbawa, si Pastor Ayan ay may 1,000,000. Magbibigay siya ng ikapo na 100,000. Magre-release ako doon ng anointing. Dadaloy sa kanya yung aking anointing na lumikha ng yaman. Magnegosyo, revelation, yan. Okay? Pero dahil ikaw wala kang ibinigay, wala akong connection sa'yo, barado. Pwede kang magnegosyo, pwede mong lahat gawin ang gusto mong gawin. Pero dahil wala kang connection sa anointing ko, you are on your own. Amen. Ngayon, ganito ang justice ng Panginoon. Si Pastor Ayan, ang ikapo niya, dahil 1,000,000 kinita niya, 100,000. Pareho kayo ng ibinigay 10%. Pareho kayo ng connection. Halimbawa, ikaw, kumita ka sa isang taon, kumita ka lang ng 10,000 o sa isang buwan, kumita ka lang ng 100. Ano lang ang ikapo mo? 10 piso. Yung 10 piso mo at yung 100,000 ni Pastor Ayan, pareho lang. Pareho lang na 10%. Ngunit hindi hahayaan ni Lord. Dahil kung tapat ka sa pagbibigay ng ikapo na yan, itataas ng itataas, ng itataas, ng itataas ni Lord yan, hanggang sa wala ka ng paglalagyan. Kaya kanina, bago tayo magsimula, tinatanong ko kayo, naniniwala ba kayo sa salita ng Diyos? Sa mga naniniwala, sinasabog ko yan sa inyo. Amen! Yan. O sige, basahin pa natin ang Hebrews hanggang 10. Tinatanggap, subalit sa kabilang dako, ay ang isa na pinapatunayang nabubuhay. Sino yon? Si Jesus, nabuhay na muli. Next. Ang Hebrews po ay New Testament ha, hindi Old Testament. Amen. Sabi niya, maaaring sabihin na maging si Levi, na siyang tumatanggap ng mga ikasampung bahagi, ay nagbayad ng ikasampung bahagi sa pamamagitan ni Abraham. Sapagkat siya'y nasa mga balakang pa ng kanyang ninuno nung siya'y salubungin ni Melchizedek. Okay. Meron ako ditong isang napakagandang revelation. Actually,
tumanggap ng ikapo, ang tumanggap ng ikapo ni Abraham ay si Melchizedek. Tama? Kasi si Melchizedek ang priest. Siya ang pastor noon. Ang nagbigay ng ikapo ay si Abraham. Tama? Okay. Wala pa si Levi, wala pa yung mga 12 tribes of Israel. Nasa balakang pa lang sila ni Abraham, nandito pa lang sila sa loins. Meaning to say, hindi pa sila ipinapanganak. Okay, so, dahil si Abraham ay nagbigay ng ikapo, ang kanyang mga naging saling lahi ay natuturing magbigay ng ikapo. At dahil sila ay natutong magbigay ng ikapo, sila rin ay pinagpala. Example, noong ako ay nakakilala si Lord, natutunan ko itong tithe exchange na ito. Nagbibigay ako ng ikapo. Gumanda ang buhay ko. Dahil sa nakikita ako ng mga anak ko na nagbibigay ng ikapo, nagbibigay din sila ng ikapo. At yung mga anak nila, noon, bata pa si Chris, 9 years old si Mick, 11 years old si Chris, na nagsimula akong mag-ikapo. Lumaki sila, ang ganda ng buhay nila. Amen. Ngayon, dahil ako ay nagbibigay ng ikapo, si Bubo, si Bella, si Rafael at si Gabgab, ay pinagpala na sila kahit nandun pa lang sila noon sa loin ng aking mga anak. Kaya nung ipinanganak sila, pinagpala na sila. At sila din ay mag-iikapo at ang magiging descendants nila, ang mga ipapanganak pa nilang mga kapo-apo, kaapo-apuhan namin. Napakaganda ng buhay nila sapagkat dahil sa amin na mga lolo't lola nila, natuto kaming mag-ikapo. Ibig sabihin, ang pag-iikapo ay pagpapatatag ng kinabukasan ng magiging mga kapo-apuhan ninyo. Alam nyo, napakarami naming patutuo. Ang mga anak ko nagkabahay, nagkakotse, nagkaganito, nagkaganoon, nakapagbiyahe. Wala silang ginastos. Alam mo yun, yung dumadaloy lamang ang pagpapala nila. Why? They are faithful in paying their tithes, not only their tithes, but also their offerings. Naalala ko si Mick, nagtatrabaho sa Meralco, 2 years. Sabi namin sa kanya, Mick, mag-resign ka na sa Meralco, kailangan ka namin sa negosyo. Wala na, magkano lang ba ang sweldo niya? That time, sineset up 2007-2008. Sineset up natin ang mga gamit natin. Itong mga gamit natin sa church na mga sound system, milyon ito. Di ba, Je? Sabi ni Mick, sige, magre-resign na ako, sabi niya. Pero, magbibigay ako sa church kasi gusto ko pinakamaganda na gamit sa music, sa worship team. Magbibigay ako ng 250,000. Sabi ko, saan kaya kukuha tong batang to ng 250,000? Di lang ako kumikibo. Lord, sinusuportahan ko ang pananampalataya ng aking anak. Alam nyo ba, nakapagbigay siya, hindi ko na itanong kung paano. God provides. If you have the heart and you have the desire to bless God, He will bless you more than you can think or imagine. Maraming mga tao na pinagkakait nila kay God ang 10 bahagi ng kakaunti na meron sila. Bitawan mo yan at hayaan mo ang Panginoon ang kumilos sa ikapo mo. Sinasabi ko to dahil kailangan, hindi dahil sa kailangan ng Rema ang pera ninyo. Hindi kailangan ng Rema at ni God ang ikapo mo. Ikaw ang kailangang magbigay para dumaloy ang pagpapala ni Lord sa buhay mo. And the extent, the amount, the flow, the magnitude, the volume that will flow in your life depends upon your obedience, your faithfulness, the condition of your heart, and your giving of tithes. Are you ready to prosper? Tayo po ay tumayong lahat. Hallelujah. Thank you, Lord.
Aming Diyos, marami pong salamat sa iyong salita, O Diyos. Ang salita mo po, Panginoon, ay totoo. Kumikilos, buhay, makapangyarihan, nagaganap. Amen! Mag-amen kayo kung naniniwala kayo. Excited kami na makita ito na kumilos sa aming buhay. Sa oras na ito, Ama, pinagkakatiwala ko sa iyo mga puso ng mga anak mong naririto. Hindi kami, naniniwala kami na hindi sila mananatili sa kanilang kalagayan, Panginoon. Sapagkat habang sa kanilang pagsunod, sa kanilang katapatan at sa kanilang puso, sa kanilang pagbibigay, Ama, gagawa ka ng miracle, ng milagro at himala sa kanilang mga buhay, sa kanilang relasyon at sa kanilang pananalapi. Marami pong salamat sa natanggap naming salita. Panginoon, salamat sa biyaya na ito ay aming maisagawa at maisabuhay. Salamat po sa iyo, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Ganito po ang gagawin natin. Maupo po muna kayo. Ngayon po ay communion.